Buhay po ba ang Diyos? Sa umaga pong ito, meron po akong isang kinuhang tema na parang akma lang po sa buhay natin. Babasahin ko po. Ang alon ng dagat. Ang buhay ng tao ay parang alon ng dagat. Paalon-alon, subalit hindi napapagod. Hindi katulad ng bangka, kapag walang sagwan, kayo ay tatangayin ng alon at tutumba kayo. Subalit kapag ang sagwan ninyo ay matibay kay Kristo, hindi kayo hahapay-hapay, matikas ang tindig ninyo. Amen po ba? Sa buhay po natin, marami po tayong dumarating ng mga pagsubok. Subalit kung kilala po natin ang Panginoon at siya'y ating nadarama, ito po ay magaan nating nahuhulagpusan. Amen po ba? Tatawag po ako ng mga magbabahagi. Siguro naman po lahat tayo mayroong mga pagsubok na nakaraan na pwede nating ibahagi na kung paano nga natin ito ay nahulagpusan nang makilala natin ang Panginoon. At kung paano din po nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, malalaman po natin kung ano ang pagkakaiba nung hindi natin kilala ang Panginoon at ngayong kilala natin ang Panginoon. Amen po. Ang una ko pong tatawa, hindi ko po alam ang mga pangalan, lalapit na lamang po ako. Magandang umaga po sa tanghaling tapat. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat kay Divine Mercy. Pangalawa po sa kinalugdang kay Apo Conching. At kung maitatanong niyo po kung ba't ako nakarating dito, nagkaroon po ako ng sakit na nervyos. Nauna pong pagdating ko dito ay halos nanginginigo ang buong katawan ko sa takot na wala naman akong dapat ikatakot. Pero sa awa po tulong ng Panginoon, ni Divine Mercy, heto po ako ngayon sa harapan ninyo. Na dati po, payat na payat po ako. Kaya po, walang hanggang papuri sa Panginoon. At alam ko na mahal ako ng Diyos dahil kung hindi niya ako mahal, hindi ako makararating dito. Alam ko na siya ang may gawa sa akin kung ba't ako nakarating dito. Na hindi lang po yung sakit ang nabago, kundi po ang gumaling, kundi po yung pag-uugali na marunong na pong akong humingi ng tawad. At kung ako po ay nagkakamali sa akin ng kapwa ko, nauunawaan ko na po yung ginagawa niya. Ngayon nga po, tao lang po tayo, paminsan-minsan talagang hindi nawawala yung pagkakasala, pero marunong na po akong tumawag sa Panginoon na patawarin mo po ako at nabigla lang po ako. Ganun lang po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Unang-una po kay Divine Mercy at pangalawa po kay Apo Conching at sa inyo pong lahat. Salamat po. Maraming salamat po. Nakamit po niya ang kagalingan dahil nadama niya po ang Panginoon sa dakong ito. Susunod ko pong tatawagin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang po ay ako po ay nagpapasalamat sa biyayang pinagkaloob ng Ama. Nagpapasalamat po ako at yung aking anak ay nanalo ng pagkakapitan.
Yun po ang biyayang pinagpapasalamat ko pong malaki. Nagpapasalamat po ako sa pagkagaling ng aking sakit. Malaking tulong po sa amin ang pagkagaling ko. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa tulong na ginawa niyo sa akin. Marami po salamat siya. Pinagkaloob niyo sa akin ng mahabang buhay. Pasensya na po kayo kung wala po akong maraming masasabi. Hanggang dito na lang po. Marami po salamat. Maraming salamat po. Siya po yung na-stroke dati. Ang susunod ko pong tatawagin. Magandang umaga po sa lahat. Nagulat na naman ako. Ito na naman po ako. Saan nga po ba ako magsisimula? Nito pong nakaraang anniversary, gustong-gusto ko pong makarating dito. Ang problema po, ay member kami noong sa election. So, araw na yon ay kailangan kunin ng mga forms. Pero bago po dumating yun, ang isa sa mataas ang katungkulan sa akin pong pinagtatrabahuhan, umihiling po ako talaga. Ang sabi ko po, hindi po ako upo, ayoko pong umupo. Kasi po ako, anniversary ng Divine Mercy. Mas gusto kong umattend doon. Di ko po sa kanya masabi. Pero doon sa mga kasamahan ko po, talagang sinasabi kong ayoko pong umupo. Gusto ko po. Talagang dito ay makarating. So, hindi po ako pinayagan ng kataas-taasan na namamahala para po doon sa election. Ang nangyari po, ang kuhanan ng forms, lahat ng mga kasamahan ko ay pang-umaga. Ako po ang natira na panghapon. Doon po sa panghapon na yun, sabi doon sa kasama ko, pwede ba sa umaga na natin kunin? Kasi kako, may pupuntahan ako. Talaga pong sinabi ko na anniversary kako ng Divine Mercy. Gustong-gusto ko talagang makarating doon. Ang sabi niya, hindi ka talaga po pwede, dala ko naman nagtitinda, ako po kailangan na 2:00 tayo magkikita dahil ang kuhanan po ng forms ay hanggang 3:00. Ang nangyari po, medyo naaga po, kaya ang sabi niya, basta 2:00 tayo. Naku po, umaga pa lang po ako'y pumunta po ng paaralan para baka po ako sakaling mag-text na sige, kunin na natin ng mga parapernalya para ikaw ay maka-attend doon. Ang nangyari po, doon sa pagkakaagak ko po ng pagpunta po ron sa aking destinasyon, meron pong tumawag sa telephone na ang sabi po, doon sa uupan niya, ay merong kamag-anak
halimbawa, first po yung place na yon, meron pong second. Doon po sa second na member ay merong kamag-anak, kaya hindi po siya po pwedeng umupo. Nandun na po, umaga pa lang po, nandun na sila para po kunin yung mga gamit. So, ang nangyari po, nag-swap kami. Kailangan po, ako ang ipalit para doon sa uupo na yung sa first na yon, tapos ako po yung malalagay doon sa isa. Ang sabi ko, purihin ng Panginoon dahil gustong-gusto ko po talagang makarating. Ang nangyari po, umaga pa lang po, nandun na po ako sa munisipyo para po kunin yung mga gamit. Tuwan-tuwa po ako, galak na galak ang aking puso sapagkat hindi niya pinahintulutan na hindi ako makarating dito. Dahil ang pag-alis po doon, aabot po ng mga 2 oras magmula po doon sa lugar hanggang dito. Nung makarating nga lang po ako, banda nga po, siguro po mag-3 o'clock nung ako'y makarating. Pero kung hindi po nagkaganon, ang mangyayari po, kung 2:00 po siyang dumating, kukunin po yung mga gamit na yun, naabutin po yun ng 1 oras. Siguro po makakarating ako dito ng mga 6:00 na po. Kaya po nung dumating ako, dahil nakita ko po dito ng anniversary, napakarami na pong tao, doon na lang po kami nalugar sa side na yun. Pero pinagpapasalamat ko po dahil sa kapangyarihan niyang ibinigay, gumawa siya ng paraan para po ako ay makarating. Dati-rati po dang kasi hindi po nagkakaroon ng anumang, sabihin may pasok. Kaya po ang nangyayari po ay hindi po ako nakakarating. Pero po yung araw na yun, wala naman po talagang pasok. Kaya yun nga lang po, nagkaroon ng problema. So, nalalaman ko pong buhay ang Panginoon at nalalaman ko pong talagang ibig niya akong makarating dito. Kaya bago po 3 o'clock, may mga kasayahan na po rito na nakarating po ako ng maluwalhati. Ako po ay nakailaw at nakapakinig ng mensahe ng ating mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng ating Panginoon. Sa ating pong lahat na nandirito, ang pananalig po ay huwag nating iaalis sa ating mga kaisipan, ang ating sa puso, ang lahat na naririnig niyo mensahe na ibinibigay ng ating mahal na Apo Kunching sapagkat siya po talaga ang kinalugdan ng ating Panginoon. Sino man po, ano man po ang ating mga problema sa buhay, kung noon, pag may problema ka, iiyak ka na lang, mag-iisip ka, ano ba gagawin mo, wala kang pera, iisipin mo din, wala kang pamasahe, iisipin mo pa rin, problema pa rin sa pamilya, iisipin mo. Once na nandito po kayo, once na isinapuso nyo, nakinig kayo, kung araw-araw man ay nandito kayo, Lunes hanggang Sabado, although ang iba nandito hindi naman nakakatagpos doon sa tinatawag na Lunes hanggang Sabado, maybe twice siyang nandirito or once a week. Panaligan niyo po kung ano ang inyong mga kahilingan. Una-una po, kagaya ng unang nagpahayag, unang-una pong pagagalingin ay ang ating mga kaluluwa. Kasunod na po noon, oras na yun ay gumaling, ano man po ang ating mga karamdaman, ano man po ang ating mga problema, 100%, 100%, panaligan nyo po ang inyong pananampalataya, anyong pakikinig sa ating mahal na Apo Kunching. Sigurado po, yun ay magkakaroon ng katuparan. Iyon lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po. Tunay nga pong kaibuti ng Panginoon, basta siya ay ating madama sa dakong ito at magtitiwala tayo sa Kanya at mananalig at mananampalataya ng tapat, ipagkakaloob po lahat ang ating mga kahilingan. Ang susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na Modesta ng Valenzuela.
Magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat sa Ama at ako muling pinatayo rito. Ang may share ko yung kababalaghan na pinabatid sa akin ng Ama. Mga 4 days pa lang ako dito o 5 days, yung pala yun siya ang may gawa. At como nga wala pa akong pandama at hindi pa bukas ang aking puso, ay hindi ko mabatid kung siya nga. Ngayong meron na akong pandama, bukas na ang aking puso at isip, alam ko na siya pala ang may likha noon. Kasi nung for 4 days o 5 days, ako nagpupunta rito dahil nagsisiyam nga ako. Doon sa bahay na tinitirahan namin, ay merong, nung ating gabi, mga nagiyakan ang mga alaga nilang hayop, yung mga tinali na mga manok. At nagising ako ng bandang 10:00 dahil maaga kaming natulog nung kumari ko. Ngayon, napakalaki nung sawa na kinukuwang pilit yung mga manok na hindi naman mailabas nung sawa nung tingnan namin dahil nga yung manok mas malaki doon sa pinasukan nung ahas. Ngayon, di nagtawag yung aking tinitiran ng mga lalaki dahil puro kami babaeng natira doon, 4 kaming babae at walang iisa man na lalaki. Nagtawag siya sa mga kapatid at abang yung may bahay at saka yung kumari ko, nagtawag sila ng mga lalaki. At ako'y naiwan. Ang nasambit ko sa Ama, ang iyong ninalang, ang kapwa niya linalang na hayop ay kanyang kinakain. Ama, kayo lang po ang makakasaway dito sa sawa na itong napakalaki. Sabi ko sa Ama, dinulog ko sa kanya. At pagkatapos noon nakita ko unti-unting umalis yung ahas na nung pagdating nila, buntot na lang yung natira, yung nakikita namin dahil umano na dun sa may ilog. Nung na naman, di nawala na nga yun, yung ahas. Nung higa na naman kami, nandun na naman at pilit kinukuha yung mga manok at kinakain. Ama, nandun na naman po ata yung inyong nilalang, kinakain po niya yung kapwa niya, kapwa niya nilalang na hayop. Sabi ko sa Ama, dinulog ko uli. Tapos, ang kababalaghan doon, bigla akong nagutom na siguro ang pandama nung ang ahas na yon ay gutom na gutom ako rin. Tapos ang sabi ko dun sa kumari ko, Mare, nagutom ako, meron bang kanin? Mare, wala nang ulam, kanin na lang. Sige, sabi ko, kahit na patis, kasi parang gutom na gutom ako, sabi ko. Nung pagkakain ko po, na nabusog ako, yung pong ahas, nawala na po siya. Hindi na po niya binulabog yung mga kapwa niya na hayop. Ang sabi ko, salamat po Ama at pinaalis mo po at hindi niya po inubos yung mga hayop na nandoon. Kasi po, puro sa po yata yung puro alaga na Texas. Tinawanan ako ng aking kumare na bakit daw gano'n ang aking mga nadama. Sabi ko, hindi ko alam. Yung pala, ngayon sa aking pagnilay-nilay, yung pala ay kababalaghan ng Ama. Buhay buban, Diyos. At yun lang po ang may share ko. Salamat po.
Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang taga-Baliwag, si kapatid na Remedios. Papuri sa iyo, Ama, sa kabutihan mo pinagkakaloob sa amin at maging sa aking sarili na alam ko gagabayan mo ko sa oras na ito. Banal na Espiritu mo na Ama, manahan sa aking puso, sa aking isip at sa aking kalooban. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po ay si Remedios Diaz. Ang naging sakit ko po ay kamukha rin po niya na nervyos. Pero una, Diyos, sabi ko nga po sa inyo, bawat ang diablo po talaga, pag nanahan po sa isip ng isang tao, lahat po ng nararamdaman sa katawan, lahat po ay sumasakit, lahat ay kumikirot. Pero nung pong ako'y magkaroon ng nervyos, sambuan po ako hindi nakakatulog. Dinala ako ng mga anak ko sa ospital at kinumpay ako. Wala silang makita na sakit ko. Pero isang buwan ho ako hindi natutulog. Nagkapayat-payat din po ako. At bawat mo may naririnig ako, halimbawa na may sakit si gano'n, namatay si gano'n, hindi na po ako natutulog. Talaga pong diablo po ang pumaloob sa isipan ko, sa buong katawan ko. Meron po ako nag-isang kumari rito, na ako'y nasa ospital, si Marin Dali. Pakarami ko, 4 po ang anak ko na babae. Na yun po, may mga kumari ako, may kumpari ako. Pero ang Divine Mercy ang namagitan sa aking isip na kung bakit sa dami-dami ng kumari ko, ang naisip ko ay si Kumarin Dali, na yung pala, pinatawagan ko sa anak ko. Anak, sabi ko, sabihin mo nga kay Marin Dali, dalawin ako. Ang salita po sa akin ni Marin ng anak ko, nanay, wala po nanay si Marin Dali sa kanila, as a mission. Ano ka kung mission yun? Sabi ko gano'n. Sabi po na sa akin nung anak ko, tanong mo ko anong mission yun. Ito po at ako'y kasalukuyang kinikilabutan sa ngayon. Alam ko ang banal na espiritu, hindi niya ako pinababayaan. Alam niyo, sabi po sa akin, nung anak kong babae, nanay nasa mission daw. Saang mission? Sa Divine Mercy. Ngayon, sabi ko po, saan sa Divine Mercy? Sa bahay pare. Sabi ko, anak, sabi ko gano'n. Paglabas ko dito sa ospital, kung po pwede anak, pumunta tayo. Una, Diyos, na magkaroon po ako ng depresya, November 19, 5 taon na po mula ngayon. Ngayon po, bago po magpasko yun, sabi ko nga po, pag ang tao pala ang nervous lumalakip, ang gusto yung magpakamatay. Natikman ko po na ibig ko pong anuhin ang buhay ko, wasakin ang buhay ko, magpakamatay ako. Pero nananaig pa rin sa akin, sabi ko, walang kapatawaran pag ako'y nagpakamatay. Ang Diyos, ang sabi ko, bakit maghahari sa akin ng diablo? Kailangan ang maghari sa akin ang Panginoon Diyos. Sabi ko po sa kanyang gano'n. Nung po ako'y lumabas ng ospital, dito po ako dinala nung aking anak. Hindi po ako nakilala ng Marin Dali ko, daanan po niya ako. Kasi nga po, halos ang naging timbang ko po, naging 48 lang po ako. Pero ako, 60 ang naging 48 lang ako. At payat na payat po ako. Halos kung wala po akong balat, baka hiwa-hiwalay na ang buto ko. Ang salita ho sa akin ni Marin Dali, nanay, kanong anak ko, nanay, ayun si Marin Dali. Nang makita po ako ni Marin Dali, hindi niya po ako nakilala. Iniyakan po niya ako, nag-iyakan po kami. Sabi ko, Marin Dali, sabi ko, tulungan mo ko. Sabi ko, tulungan mo ako. Sabi ko, ako nakalimot sa Panginoon, nakalimot ako kay Divine Mercy. Nasalita po niya sa akin, Mare, huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin, manhalik ka lang dito. Sabi, manhalik ka lang dito, tutulungan ka namin. Nanalik po ako at nagpabanyos po ako sa kanya. At buhat po noon, sa loob ng 1 buwan ako, hindi ako natutulog. Sang ihip lang po ni Apo sa akin nung gabi na yun, nakatulog po ako. Nakatulog po ako sa ihip lang na yun. Kaya po kunting. Kaya po ang pananalig ko po sa kanya. Sabi ko, kayo po huwag kayo magsasawa ng pananalig. Darating po ang araw, meron po isang himalang mangyayari sa buhay ninyo na hindi nyo inaasahan. Kaya po maraming salamat. Yun lang po. At panaligan nyo po ang banal na espiritu na siyang magpapagaling sa ating buhay. Yun lamang po at marami po salamat.
Maraming salamat po. Kaparaanan lamang po ng Panginoon ang iyong karamdaman upang makadako ka po sa dakong ito. Ang susunod ko pong tatawagin ay sina. Good afternoon po, brother and sister, sa inyong lahat. Ako po ay taga Candaba. Ako ay isang membro ng El Shaddai chapter ng Candaba, St. Andrew's Academy. Nabalitaan ko po rito, marami akong kamag-anak dito, pero hindi po ako tumutuloy dito. Ngayon po, talagang iba ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Tataguyod ka, aakayin ka niya at dadaling ka sa kanyang bahay para makita mo lamang personal sa divine mercy. At si Sister Conching po, narinig ko po ang pangalan niya. Maraming pong taga-Candaba nagpapagamot dito, gumagaling sila sapagkat naniniwala sila sa ating buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus is buhay, sabi niya ganoon sa Panginoon. Kaya tayong lahat, hindi po ako nag-aano sa inyo. Ako po ay may karamdaman din. Itong aking matang ito, dapat sana pong ipa-laser na nito ni yung sa Candaba, si nanay kong tawagin. Si Linda Salak, kung tawagin po, best friend ko po siya dahil taga-Candaba po ako. Ngayon, sabi niya sa akin, Haling Maring, tagal na kitang pinipilit, sabi niya, yung mata mong yan, sabi niya, dahil ikaw, kundi ka pinagkakalooban ng Panginoon Diyos, 10 years ago na, ang iyong mga matang yan, nakakabasa ka ng Bibles, nakakabasa ka ng pasyon. Dito sa ating si El Shaddai, madalas kang mag-sharing, sabing ganon, ikaw talagang naniniwala ka sa Panginoon Diyos. Sabi niya sa akin, tapos ng eleksyon ito, di ba nag-eleksyon na tayo noong May 13, gusto mo na bang magpaano ngayon, magpagamot? Sabi niya, magpa-laser sa Angeles kung saan ang gusto mo. Si Rick Yabot, ating board member, hinaanyaan din niya ako, walang bayad, kahit sino si Mayor. Tinatangkilik po nila akong magpagamot. Hindi pa ako nagpapagamot sa ngayon dahil ang mga anak ko po, 4 sila. Yung isa nando sa Oriental Mindoro, yung isa nasa Bataan. Siyempre, kung itong kasama ko lang po rito ay isang lalaki, meron din siyang karamdaman na nervous breakdown kung tawagin. Sa awa ng Panginoon Diyos, 14 years old pa lang po siya. Dahil sa kakadasal ko sa Panginoon Diyos, nung gusto rin niya magpatay dahil lang nervyos, iba yan. Pag umakyat sa ating buong brain nating katawan, ginagalaw niya ang nervous breakdown. Kung minsan ka nung naiisip mo, magpapakamatay, tatalong ka sa ilog, kung anong gusto mong gawin, at saka ikaw ay daldal ng daldal, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung saan ka magpapatungo, wala kang direksyon na pupuntahin. Ganyan tinatawag nervyos. Sa awa ng Panginoon Diyos, pina-hospital din noon namin siya sa hirap namin. Pinagtulong-tulong ng mga kapatid. Na-confine po siya sa hospital. Pero 14 years old hanggang 38 years old pa po siya, uminom pa siya ng gamot. Pero awa naman ng Panginoon Diyos, sa kakadasal ko sa Panginoon, dahil malapit tayo sa Panginoon. Kaya ang Panginoon, pag malapit tayo sa Kanya, hindi tayo bibitawan, hindi tayo iiwanan. At ang kasalpantayan natin ay nasa Kanya, ay buong puso niya tayong tatangkilikan abang tayo nabubuhay sa mundo. Sa madalit sabi po ang anak ko ngayon, nandiyan po siya sa amin. Uminom na lang po siya ng gamot. Pero ako naman, mga brother and sisters, ito pong masishare ko itong mata kong ito. Kaya gayon mahina po akong maglakad pag kanya paakang-akang. Dahil tinitimpla ko lang po ang akbang ko, baka madapa ako. Hindi ko pa nalilaser itong aking mga mata. Sabi nga sa aking palilaser ko na. Pero pumunta po kayo na rito, si aking cousin na si ni Baylon, sumama ko sa kanya. Parang nayakat ako ng Divine Mercy. Sasama ka ba, Maring? Oo, gustong-gusto ko. Sabi ko, baka ang Panginoon Diyos, sabi ko, bigla-big kahit hindi pa ako magpapalaser, malinaw ang aking paningin, ang aking pagtingin sa lahat, sa mundo, lahat malinis ang aking pagtitiwala sa aking mga kapwa-tao. Sumama ako sa kanya. Sige, kung gusto mo, sumama ka kay Sister Conching. Ay siguro siyang magpapalinaw sa aking mga matate. Sabi ko, si Divine Mercy, sapagkat lahat ng mga santang yan ay mga miracles. Ako ay buong puso akong nagtitiwala sa kanilang lahat. Kung anong binigyan niya sa ating kapangyarihan, madali tayong gumaling. Kung tayo ay tapat sumasalpan tayo sa Kanya,
Ako po ay buong puso ko, ang aking buhay, buong katawan ko, sumasalpantay ako sa kanila. Kaya sumama po ako ngayon sa inyo. Ngayon po, hindi ako nakasama. Dahil isang araw po sana, nag-isaday kami kapon Biyernes. Hindi ako nakasama, kaya sumama ako sa aking pinsan ngayon. Pagpunta ko pa lang po sa simbahan, parang maliwanag ng aking paningin. At saka parang lumalakas po ang aking mga katawan, narinig ko yung sayaw-sayaw yung gano'n sa El Shaddai, meron din kaming ganyan. Kaya lahat po ng kantang-kanta niyan, alos memorize ko na dahil El Shaddai ako, chapter, members ako dyan sa Candaba. Nung nagsasayaw pa lang kayo, gusto ko na magganyan-ganyan dahil lumalakas po ako at saka itong aking paningin, lumili ng aking pagtingin. Lord, sabi ko sa kanya, Divine Mercy, Sister Consing, ako po ay tapat po akong pusong pumunta dito sa inyong bahay, dito sa bahay Fari ba ito o Paligi? O Paligi, anak. Sa pagpunta ko pa lang sa bahay ni Sister Consing, talagang buong puso po akong lumakas at ang aking paningin ay binigay ni Lord sa akin, Sister Consing, at sa ating Divine Mercy, Lord, tingnan po niyo ako, lumalakas ang aking pag-akbang-akbang. Kahit ganyan po para akong tulala. Ngayon luminaw po lahat ang aking paningin dahil ako'y tapat na sumasalpantay sa ating Divine Mercy dito sa bahay Pari. Ako po, lahat ng kamag-anak ko rito, anuman, brother and sisters, ako po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo. Gabit haraw po, nagmadasal na ako. Siguro po, kung may panahon ako, palagi na akong pumupunta rito sa inyo. Kay Divine Mercy sa kay si Sister Consing. Dahil po tapat ang aking pananalpantay sa kanila. Ang pangalawa po, ako po hindi ko musig sa ating pangkabuhayan ngayon. Ang nangyari po sa iba, sabi nga ng yung tinatawag sa El Shaddai, yung teacher kung tawagin, kung saan galing-galing na lugar. Kaapon yung naging teacher namin galing sa Taytay Rizal sa Anguno. Sabi niya sa amin, mga kapatid, brother and sisters, alam nung nangyari sa ating mundo. Kaya tayo, magkakaisa na tayong manalangin, magkakaisa tayong magyakap-yakap tayo sa panalangin pagdedebosyon sa ating Panginoon. Ang ating panalangin ay kailangan nating tapat na kasalpantayanan upang lahat ng kalamidad na nangyari sa ating mundo dito sa bansang Pilipinas, hindi tayo magagaya sa kanila doon para sa Bohol o Samar Leyte. Tingnan nangyari sa kanila mga kapatid. Ang nangyayari, tuwing nakikita ko sa TV yan, ako ay umiyak kahit wala akong kamag-anak doon. Buong puso kong pinanalangin, gabi-gabi nagrosaryo ko. Sa El Shaddai, pinapray over namin sila. Binabanding namin lahat ng mga taong nangamatay doon, mga pamilya nila, at tiyang nila. Dapat nating tulungan sila sa pananalpantay sa Panginoon Diyos. Numalangin tayo sa Kanya. Hingin natin silang hawa para dito sa atin ay wala nang mangyaring kalamidad dito sa ating bansa. Lord, sana po, yun po iniiling ko po sa inyo, Lord, gabit haraw. Kahit po wala kaming kamag-anak doon, kami po ay buong puso kaming nananalatay sa aming dibdib, sa aming puso, ang nangyari sa ating mga kababayan doon sa Samar Leyte, sa Bohol. Nakita nyo ilang tao silang mga matay, libo-libo sila. Maawa tayo sa kanila mga brothers and sisters. Kaya tayo magkasya tayong buong pusong sumasalpan tayo sa Panginoon Diyos. Ang lahat ng kalamidad na yon ay di na padadapot sa Pilipinas. Manalangin tayo mga kapatid. Ako ay isa na rin nananalangin gabit haraw. Ayan lang pong masishare ko, Lord. Sana po tulungan po yung mga tao roon. Huwag na silang bibigyan ng kalamidad na ganoon lalo doon sa ating bansa. Dahil tayo mga reliyosa. Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at dito, mapagdasal tayo. Siguro kaya ang Panginoon Diyos, mahal naman niya tayo, hindi tayo pababayan, hindi tayo bibigyan ng sakuna ng mga kalamidad na nangyayari sa ibang lugar na iyon. Panginoon, sabi ko, mag-inis dulo kayo, mag-black rosary kayo doon, humingi kayo ng tawad doon, para ang Panginoon Diyos ay maawa sa inyo. Hindi na mangyayari yung mga kalamidad na nangyari sa inyo. Lord, tulungan mo po lahat po kaming mga anak mo. Ako po, sumasalpay ang buong puso sa inyo. Ito lang po, Lord, ang masishare ko sa inyo. Salamat po, brother and sister. Nakarating po ako sa inyong chapel. Salamat po, Lord. Maraming salamat po. Nanay, ang mahal na apo po ay kinalog na ng Panginoon. Ginagamit siya ng banal na
Tunay na siya ay dinadaluyan ng banal na Espiritu ni Divine Mercy. Siya po ay kinalugdan ng Panginoon, kaya po ang tawag namin sa kanya ay Apo Conching, sapagkat pinagsama po ang Apo ng kataas-taasan at ang Conching, kaya Apo Conching po. Kaya ang dako pong ito ay tunay na pinananahana ng banal na Espiritu. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang isa kong kapatid na alagad na kailan lamang po ay nagkaroon siya ng isang pagsubok. Si kapatid na Berhel. Walang hanggang papuri at pasasalamat po ang aking ibinabalik sa iyo, dakilang Ama, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mo, sa patuloy na gabay at patnubay mo sa kabila man ng pinagdaanan sa buhay naming ito. Salamat sa pagkakataong hinandog mo upang muli makapagbahagi ako sa banal na dambana mo. Pangunahan at pagharian mo po ako ng iyong banal na Espiritu upang ang maisiwalat ko po ay ang ayon sa kagustuhan at sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po, tayo pong lahat ay mabuti sa kabilaman po ng ating mga pinagdaraanan sa buhay. Lagi po nating tatandaan na may plano ang Diyos na buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Habang nakaupo po ako doon at papasok po dito sa ating dambana, na ulinigan ko po at narinig ko po ang sinambit po ng ating kapatid na facilitator na hindi man po detalyado na ganun ko po, subalit ang pagkakaunawa ko po, ang buhay daw po ng tao ay hambing sa dagat. Mayroon daw po tayong mga alon na dapat pagdaanan. Subalit hindi daw po tulad ng bangka na kapag ang sagwan ay wala, hindi maaaring umusad. Subalit sa buhay ng tao, sa pakikibaka sa buhay na ito, kapag ang Kristo ang kasama nating totoo, hirap, dusa at lumbay man ang ating nakamtan, kung sa Kanya tayo manghahawakan, di niya po tayo pababayaan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tulad din po ng nasambit, ang aking pong lolo o ang aking pong tatang ay tinakda na po ng ating Ama na siya po ay bawian na ng buhay. Ito lamang pong nakaraang Huwebes. Sa bilang pagkatao po, ito po yung sinasabi nating pagsubok sa buhay, pagtitibay sa pananampalataya, pagdalisay sa mga alagad na hinirang. Sa ilang araw ko po na pagbabantay sa aking lolo, sa aking tatang, masakit po sa aking kalooban ang hindi po makaganap sa dambanang ito. Ang sabi ko po sa kanya, iiwanan kita, maglilingkod ako, bahala ang Ama sa'yo. Subalit, lumuha po ang aking lolo habang kami po ay nasa ospital. Ang sabi po niya, Apo, nauunawaan ka na ni Apo. Ibigay mo muna sa akin yung linggong ito, pagserbisyuhan mo muna ako. Sa bawat araw po ng aming pagsasama, di mo po mababanaag sa kanya ang kahinaan. Malakas kumain, maayos matulog, malakas lumakad, at normal pong nakikipag-usap. Subalit, ang takda ng ating Panginoon ay walang nakababatid na kahit sino man. Kaya natandang-tanda ko po ang sabi ng aking tatang, gusto ko pag ako namatay, ayokong mai-stroke, ayokong aalagaan, ayoko na pandidirihan. Gusto ko, kapag ako namatay, pipikit lang. Sabi ko, tatang, kung ibang tao nga naaalagaan ko, ikaw pa kaya? Basta, gusto ko pipikit lang. Kaya ang naging kamatayan po niya, palabas na po kami ng ospital, magbabayad na lang po kami ng bill, at isasakay na po yung mga gamit. Habang kami po yung nag-aalmusal upang hakutin na yung mga gamit, bigla na lamang po siyang pumikit at nabuwal. Sabi ko po, mahirap at malumbay.
Subalit nang naalala ko ang kahilingan ng aking tatang na hindi na siya ayaw niyang mahirapan, nakita ko po kung gaano kabuti ang Diyos sa aming buhay. Amen po ba? Sabi ko po mga kapatid, pag pinairal ko po yung bilang pagkatao ko, kami lang po kasi ang magkasama sa bahay. Yung inda ko po at yung tatang ko, si kapatid na Jay, ako sa po isa kong pinsan. Mahirap po, malumbay at masakit sapagkat normal na tao, malakas na tao. Subalit sabi nga po, wala pong makatatarok sa kalooban ng Diyos. Walang makahadlang sa takda ng ating Panginoon. Kaya sa inyo pong lahat na naririto, habang kapiling nyo po ang inyong mga mahal sa buhay, huwag po kayo mag-aksaya ng panahon. Sulitin nyo po yung mga araw na magkakasama kayo sapagkat ang buhay po pala ng tao parang bula na nawawala. Yung katawang lupa, marami pa pong gusto kang ibigay, marami ka pang gustong ipadama, subalit yun po ang kalooban ng Diyos. Bilang lingkod po, ang sabi po ng mahal na apo, titignan ka dun sa mahirap kung paano mo malalagpasan. Sa edad ko po na to, mahirap po na magbigay ng kalakasan sa akin pong mga pamilya. Mahirap po, subalit salamat sa Diyos, salamat sa Kanyang Espiritu, naririyan po siya sa katauhan ng mahal na apo Conching upang bigyan po kami ng kalakasan. Kaya po sa lahat ng mga kapatid kong naririto, lalo na po doon sa mga bata, huwag niyo pong ituring na yung mga matatanda ay walang halaga, walang kwenta, o nandyan na lang. Tandaan niyo po, napakasarap po na may mga mahal sa buhay. Subalit naroroon po yung katotohanan na kailangan maghiwalay. Bilang lingkod po ng ating Panginoon, inihiling ko po sa inyo ang taus-puso niyo pong pananalangin para po sa aming pamilya na nawa po ay malagpasan, ganap pang tumibay at magpakatatag sa bawat araw. Kaya po, sasamantalahin ko din po ang pagkakataong ito upang pasalamatan po ang buong kapatirang Divine Mercy, ang ating pong minamahal na Apo Conching, ang aking pong mga kapatid na alagad at caps, mga tagasunod po, mga choir, IT team, sa inyo pong lahat na buong puso pong dumamay, nakiramay, nanalangin para po sa pagkawala ng aking tatang. Kanina nga po nang umaalis ako sa bahay, sabi ko po, ito yung unang pagganap ko sa dambana. Nawala yung aking tatang. Pag uwi ko po kasi, nakasalubong po yun. Naghihintay po ng candy, ng tinapay. O kaya po pag vigil namin ng madaling araw, malayo pa lang po ako. Bubukasan po yung pinto. Pag po yun yung inisip ko at yun po yung nanaig sa isip ko, mawawala po ako sa kalooban ng Diyos. Manghihina po ang Espiritu sa katauhan ko. Subalit, ang lagi ko po tinatanim sa isip, masaya na siya, payapa na siya, kasama na siya ng ating dakilang Ama. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, salamat sa ating Panginoon sa naganap po sa buhay namin, sa aming pamilya. Ala po akong tanong, di po ako nagtanong sa Diyos at kahit kailan po hindi ako magtatanong sa Diyos. Sapagkat sa kabila po ng aming pinagdaraanan at pinagdaanan, naramdaman ko po ang pagmamahal at pagkilos ng ating Panginoon. Napakadakila at napakabuti po ng ating Diyos. Sa mga pinagdaraanan po natin sa buhay, kung manghihinawa po tayo at magsasawa sa pagsamba at sa pananampalataya sa Diyos, saan pa po tayo pupunta at kanino pa po tayo kikilala? Sa mahirap, sa maasim, sa mapakla at mapait nating pinagdaraanan, lagi po nating tatandaan na nandyan po ang ating Diyos na buhay. Di tayo pababayaan,
Di tayo lilimutin kailanman. Tawagin mo lamang at pagtiwalaan, tuwiran mong mararamdaman ang kanyang espiritong banal. Amen po ba? Kaya po sa inyo pong lahat mga kapatid, sasabihin po ng iba, meron nga pong nagsabi, ba't ganon? Mga lingkod sila, ba't may mga pinagdaraanan? Nagpupunta sila doon, ba't may namamatay? Mga tanong ng taong-tao na walang alam sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, tuwirang ko sasambitin, ang mga namatay na nakakilala sa Diyos ay mapalad. Subalit, higit na mapalad ang pumanaw at namatay na nakarating sa dakong ito. Bakit po? Sapagkat ang pagpunta nyo po sa dakong ito, kung nanamnamin ang puso't isip nyo, katawang pisikal may di nagkaroon ng kagalingang totoo. Subalit kung ang inyong puso't espiritu nakakamit ng kagalingan, tandaan nyo po, higit kayong mapalad, higit kayong maswerte, at higit kayong pinagpala ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po, yung mga tanong po na mga ganon ay mga pantaon-tao lamang po. Sa totoo lang po, ang mga lingkod ang mas maraming pinagdaraanan. Sabi po ng aking kaisipan, kung titignan ko ang naganap na masakit at mahirap sa aming pamilya, di namin makakaya. Subalit sa lahat ng naganap na ito sa aming pamilya, ang tinitignan ko po yung maraming biyaya at pagpapala ng Diyos na ibinigay niya. Tama po ba? Wala pong pinagkaiba sa tao. Sa tao, marami kang gawing mabuti. Gumawa ka ng palpak, yung palpak ang makikita. Subalit sa ating Panginoon, gumawa tayo ng pagkadami-daming kasalanan. Minsan ka lang nagbalik loob at nagsising ganap. Yun ang kanyang titignan. Kaya ang guys ko pong iwanan sa inyo, sa marami man po nating pinagdaraanan sa buhay, huwag po natin yung tignan, kundi ang mas tignan po natin ay ang mga biyaya at pagpapala na ating nakakamtan. Kaya sa lahat po ng mga may karamdaman, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Laban lang po ng laban. Habang may buhay, may pag-asa. Kung di nyo pa po takdang mamatay, di pa po kayo mamamatay. Kaya't habang kayo binibigyan ng buhay, lumaban, magtiwala, maniwala na ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa dakong ito na ating tinutunguhan bilang Espiritong Banal sa katauhan ng kinalugdan. Apo Conching ang pangalan. Sa maraming pinagdaanan sa buhay, dumulog ka ng may katapatan, lumbay ay mapaparam, kalakas ay makakamtan. Salamat Panginoon, Ama ko at Panginoon ko, buong pusong iniaalay ko sa iyo, kaluluwa ng tatang ko, ipiling mo sa kaharian mo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Ngayon naman po ay bibigyan tayo ng isang awitin ng isang choir na si kapatid na Marlene. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa inyo po, sa mga kasamahan ko pong choir. Hahandugan ko po uli kayo ng isang awitin na taos-puso ko pong ihahandog sa inyong lahat at sa ating pong banal na Espiritu. At para po sa aking ninang, Juana Bailon, at sa akin pong tiyuhin, para po sa inyong lahat. Tayo sa'yo lamang po. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin yaring alay ko'y sa'yo habang buhay. Anhin pangkayaman
buhay, lahat na nga ay kakamti. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdaralita, pagtalima, aking sumpa. Tangan kong kalooban sa'yo'y ilalaan, dahil atas ng pagsuyo tumalima lamang sa'yo. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdaralita, pagtalima, aking sumpa. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdaralita, pagtalima, aking sumpa. Salamat po, mahal na Ama. Maraming salamat po. Pinag-aralan ko pa lang po yung kanta na yon. Kung hindi pa po ako ganong ano sa kanta na yon, ibibigay rin po sa akin ng tamang tono ng ating mahal na Ama. Kaya po, taos-puso din po ako uling nagpapasalamat sa ating mahal na Ama. Sa totoo lang po, may nagawa po kasi ako ngayon. Kaya po, medyo may lumbay po yung aking puso. Konti lang po, isa-share ko lang po sa inyo. Kasi po kanina umaga, siguro po, dala ng pagkatao ko din po. Yung mga baby ko po na, kasi po siguro, habang nagnanalig ako at nagtitibay ako sa Panginoon, meron pong nandyan na may gagamitin siya para po tuksuhin ako o tuksihin po tayo. May nagawa po ako na na napagalitan ko po kasi yung mga anak ko at medyo napalo ko po. Pinagsisihan ko naman po kasi siguro po dala lang ng pagkatao ko, nagawa ko po yun. Pero po, after po nun, sabi ko sa mga anak ko, anak, patawarin niyo si Mama kasi si Mama gusto lang maitama kayo. Ayaw lang ni Mama na lahat ng gusto niyo na hindi naman dapat, na hindi naman tama, kailangan sundin din ni Mama. Alam niyo po yung nung anak ko? Kasi iniisip ko po baka po kasi magtanim ng sama ng loob yung mga anak ko sa akin hanggang sa paglaki po nila. Maitanim po sa puso nila na ganun si Mama. Pero hiningi ko po sa Panginoon na sana maintindihan po ako ng mga anak ko. Nagsorry po ako. Buhay na buhay po talaga ang Diyos kasi po mismo sa ano po nila, sa bibig po nila nasabi po sa akin, Mama, sorry din po. Hindi ko na po namin uulitin. Di po ba buhay ang Diyos na kahit po na may pagsubok po na ginawa sa akin, andun pa rin po yung mga anak ko. Yun lamang po. Na-share ko po kasi ang bigat sa dibdib na hindi ko po mailabas na mahingi ko po ng kapatawaran yung nagawa ko kanina. Kaya po, isang awitin po ulit ihahandog ko sa inyo sa ating mahal na Panginoon. Paglalaban po. Para po sa inyong lahat.
ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligaya. Dahil sa'yo, Ama, buhay ko ay nagbago. Anhin pa ang buhay kung hindi ka kapiling. Mabuti pang pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayoko nang mawalay. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Di ko na hinahanap kayamanan sa lupa, pagkat ang hanap ko si Kristo ng aking buhay. Ano man ang mangyari, ayoko nang mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayoko nang mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ang ating pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po sa maganda niyong tinig. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang Caps, si Caps Mario Sagong. Magandang umaga po sa tanghali ito, sa ating Divine Mercy, sa ating mga alagad, mga Caps, at sa inyo po lahat. Na-touch ako kanina sa pahayag ng ating kapatid na Berhel, nasaan siya. Inuulit namin ang aming pakikiramay. Malabis po ang aking paghanga kay kapatid na Berhel. Siya po ang halos huling nag-alaga sa aming na mayapang alagad nun, si Tita Irma. Hindi man niya kaano-ano, yung haplos niya, katabi niyang natutulog. At ang Tita Irma po, malapit na ang anniversary niya. Baka hindi niyo naalala. December 14. Siya po ang nag-akay, nag-imbita sa amin dito. Bagamat nung pagkakapunta namin dito ay hindi sa dahilan na kami may sakit. Dahil po sa kanyang imbita at sa paghatid-hatid sa aking may bahay hanggang sa ako ay ma-addict na, naging addict na sa Divine Mercy. Noon po, 2006, matagal na pala 7 years, so halos sa kadalasang pamisang-minsang pakipagbahagi sa halos
nailabas ko na lahat yung laman ng aking atay, bituka, alam na lahat ng pangyayari sa buhay namin. Noon po, nandun na ako sa loob. Pangkaraniwan po, no, pag nagkakasakit sa doktor. So, nung nandito na kami sa kapatiran, ika nga kasabihan, pag edad mo ng 50 pataas, marami ng kanyan. Nung tayo, edad 7 hanggang 12, payabangan sa paramihan ng laruan, pagandahan ng laruan. Nung tayo maging 17 hanggang 20, pagandahan ng nililigawan. Nung maging 50 pataas ang payabangan, paramihan ng sakit. Yan na po ang payabangan. So 50, meron po ako nung migraine. Ang migraine po, kalahati lang yung sumasakit, kalahati. Tapos yung pag napabayaan mo yung mata, parang basag na salaming, hindi ka makatingin, hindi maidilat. Nahihiya pa ako magpagamot sa ating apo noon, pasubok-subok pa. May nakapagsabi sa akin, noon po ang apo, pag pinapasukan ng banal na espiritu, wala pa ho ito noon eh. Nagte-trans muna siya. Halatang halata mo, papasok na ang banal na espiritu. Ngayon po, nakapirmi na sa kanya eh. Noon, may nakapagbulong sa akin, isa ring alagad, na yun ang oras na pinapagandang magpagamot ka sa kanya, haplos. So, yung iba nag-aagawan ng kanyang palad habang nakahiga siya, nagkikisay, haplos, haplos. Ayun, ganun ang aking ginawa. Inaabangan ko ang ating apo kung kailan siya magkikisay, kumbaga sa cellphone, bagong charge yung battery, kalakasan. Yan. Meron isang gumaling na sakit sa ulo dahil dun eh. So, andun po kami sa isang patay noon. Patay, kamag-anak, anak pa yata ni... Nagkagalo sa loob. Andun na nga po, nagtitrans, nagkikisay. Takbo ako, karay kong natisod, karay kong napatid. Gusto ko sanang abutin yung kamay niya dahil yung aking migraine nga, pa-plus ko. Espiritu ho pala ng patay ang pumasok sa kanya dahil ang apo ay medyo. Kung umaabot pala ako, dahil mga kapatid na pinagsabihan, pinagbili ng isa-isa, ganito ang gagawin nyo, ganito ang gagawin nyo. So makaraan ng ilang araw, ilang pahatid-hatid ng paghahayo, ang tawag doon, bendisyon, pila-pila, yan. Alam na rin ng apo kahit hindi mo sinasabi. Hinawakan niyang ulo ko magmula sa araw na ito, habang nananatili ang sampalataya mo sa Panginoon, hindi na muling sasakit yan, Kanina ko lang naalala, hanggang ngayon hindi pa sumusumpong yung aking migraine. Pangalawang sakit ko, 50. At age 50, every 4 years yung sumpong ng aking enlargement ng prostate. 4 taon, doktor, 4 taon, doktor. Yung nahihirapan ka ng pag-ihi, patak-patak, ganyan po yun eh. Karamihan ho sa lalaki. Ang dahilan yata yan kung hindi overuse, underuse. Palagay ko, underuse dahil madalas kami mag-away ni Mrs. So, hihiya-hiya pa uli. Lapad dito ng dambana nun, doon pa yata, saan ba nun ang gamutan? Isang maliit lang pong kwarto ang gamutan. Sa apo ako lumapit ngayon. Unang pinayuhan akong uminom ng dahon. Dahon ng abukado, 7. Dahon ng kamyas, pinya, yan. Tsaka meron pang iba. Pagkaraan ng ilang araw, anong doktor, kalaki na ginagasta doon, dito lang pala gumaling. Sarap ng pag-ihi ko, may mayabang pa ako nakalihad. Ngayon po, kung aking pag-aaralan, yung pagpapahayag ng ating Tita Beth, yung kanyang migraine din yun, mayroon din po siyang migraine. Gumaling siya sa pamamagitan ng pakikinig sa ating banal na espiritu sa katawan ng ating mahal na po. So kung aking pag-aaralan, 3 paraan ang paggaling ng sakit dito sa ating dambana. Una, yung pakikinig, kamukha ng ating Sister Beth. Pakikinig lang, talagang ninanamnam ang salita, nawala ang kanyang migraine. Yun sa aking migraine naman, yung haplos ng ating apo, na ando ng banal na espiritu. At yung sa prostate, yung pag-inom ng dahon-dahon. So,
Walang lusot. Makakapamili pala kayo kung saan nyo gustong gumaling. Ano po? Okay pa? Okay. Okay daw. Mukhang matagal pa yung ating hinihintay. Ngayon, magpatawa muna tayo konti. Yung pagpunta natin dito, karamihang natin dahilan, para maligtas ang kaluluwa. Para sa kagalingan ng ating kaluluwa, ika nga. Ang tanong, may kaluluwa ba ang tao? May kaluluwa ba tayo? Naalala ko tuloy yung kwento ni Ninoy Aquino, babaguhin ko lang yung pangalan. Meron daw siyang kaibigan, namatay. Nagpunta rin sa taas kay San Pedro, hinahanap yung kanyang kaibigan. Diyan, punta kayo sa purgatorio, baka andyan. Punta siya, balik. St. Peter, wala po doon diyan sa langit yung puntahan baka nandyan. Balik siya uli. Wala rin, hindi niya makita. Punta ng purgatorio, wala rin. Bakit, sino ba kasi hinahanap mo sa kanya? Ano ang pangalan? Nakalimutan ko ang pangalan ni Janet Napoles po. Anak ko, walang kaluluwa yan. Kaya hindi mo makikita. Hindi po totoo yun. Ang tao po may kaluluwa. Yan pinatunayan po ng isang doktor sa Pennsylvania State University. Hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan. Siyensya ang kanyang ginamit. Siyensya. So, nandun siya sa isang ospital. Doon maraming namamatay na tao. Sa laboratorio meron timbangan kahit na yung buhok. Kayang timbangan yan Ako po nagtrabaho sa isang laboratorio. Natitimbang po namin yan. So, sinubukan niya ang namatay na tao. Titimbangan niya kung may nawawala. Ayun. Ang tao tayo pagka nabasa ang buhok, nagpatiyo sa ventilador, yan, natitiyo, nawawala ho yung tubig. Pag tayo ay yung patuloy nating paghinga, sa loob ng 1 oras, ang nawawalang tubig sa atin, mga 4 na gramo. Sa 1 oras yun Kaya yung pagitan ng 1 segundo, hindi umahalatang bumaba ang timbang mo, walang baba. Pero yung namatay na tao, sinubukan niyang nasa timbangan, nabuhay pa. Nung mamatay, biglang-bigla, nawalan ng 14 grams. Biglang gumaan. Biglang gumaan yung, nawala yung, parang may humiwalay sa kanya. So, hindi siya naniniwala. Sinubukan niya uli. Subok uli. 6 na tao, sunod-sunod. Talagang pag namatay ang tao, may biglang nawawala. Samantalang sinubukan niya sa isang baboy, sa isang aso, wala. Parehas din ang timbang. So, isang patunay po ng siyensya na may kaluluwa ang tao. Kaya, tama lang na naririto tayo na para sa kagalingan ng ating kaluluwa. Ngayon, ako po ay patuloy na sa kwento patuloy na tumutugay-gay, nagsusumakit sa pagparito. Hindi dahil sa marami na akong nakatabing may sakit na gumaling. Hindi dahil marami na akong nakitang grabe dyan na pagkaraan ng ilang araw, lumalakad na. Ang aking paniniwala ay base dun sa idaan ko rin sa kwento. Isang dating matagal ng kwento ito na isang tao, 3 kaibigan niya. Isang matalik na kaibigan, mahal na mahal niya. Yung pangalawang kaibigan niya, bagya lang niya mahal. At yung pangatlong kaibigan niya, halos hindi niya mahal. Ayan, ganyan Ngayon, nagipiting isang taon to. Nasangkot siya siyang crime. Nasangkot siya. So, nilapitan niya yung kanyang, siyempre, yung kanyang pinakamahal na kaibigan. Inuuna niya, number 1, tumanggi. Hindi kita pwedeng samahan na dyan, baka kumadamay niya. So, takbo siya dun sa kanyang pangalawang malapit na kaibigan. Tumanggi rin sa kanya, kalayan mo. Kaibigan pa naman. Hindi kita pwedeng samahan. Sasamahan kita hanggang doon sa bakuran ng hukuman. Pagpasok doon hindi na kita kaya samahan. So, lumapit sa pangatlo, yung kanyang hindi ganong pansin. Ayun. Sinamahan siya hanggang sa husgado, hanggang sa paglilitis. Tayo pong lahat, merong 3 kaibigan. Isang matalik, isang hindi masyadong matalik, at isang hindi natin masyadong pansin. Ang unang matalik nating gustong kaibigan ay pera, kayamanan. Yan. Napakarami nang nagkagalit. Napakaraming krimen nangyari dahil sa pagmamahal sa pera. Pero hanggang saan tayo pwedeng samahan nating pera? Kayamanan. Sasamahan tayo kung tayo nagsasaya, happy-happy. Sasamahan tayo maaari kung habang magkasakit.
sa ospital kung may pera. Pero pag kamatay, hanggang doon na lang. Malibang kung sa loob ng ataol ay pabaunan ka ng 20 pesos na nakapasok sa iyong palad, ayun, babaunin mo yun hanggang sa nicho. Pero ang pangalawang kaibigan na second nating mahal ay yung ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak. Ayan, pag tayo na ospital, pwede tayong dalawin pa isa-isa. Pag namatay, pwede maglamay yung iba, 1 oras, merong magdamag. Sa paglilibing, hanggang doon lang, hanggang doon sa nicho lang. Meron dyan sisigaw na, sasama ko, pero pag tinulak mo sa loob, ayaw naman. Kaya hanggang doon lang sila. Ayan. Yung pangatlong hindi natin masyadong pansin ay yung paggawa ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kamukha ng ating pagtitipon ngayon dito na pwede tayong samahan hanggang sa paanan ng ating Panginoon kung tayo nandun na. Kaya hindi importante kung gaano man kaganda ang damit mo, ang pinag-uusapan, ilan na ba ang dinamitan mo. Hindi importante kung gaano kaganda yung sasakyan mo, ang pinag-uusapan, ilan na ba ang naisakay mo. Mabuti lang, punong-puno ako kagabi. Punong-puno ang sakay namin kagabi. Hindi pinag-uusapan kung ilang libro ang binasa mo. Ang pinag-uusapan, ilan na ba ang tinuruan mo. Hindi importante kung gaano kalalaking tao at gaano karami ang kaibigan mo. Ang mahalaga, ilan na ba ang makakaalala sa iyo kung wala ka na. Yan lamang po at maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ang susunod pong tatawagin ay mag-aalay daw po ng awitin ang mga choir. Hello, magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Muli po, narito po kami sa inyo para po magbigay ng isang awitin, bagamat hindi pa po namin ganun kabisado itong kanta. Gusto po naming makapagbigay ng kagalakan sa inyo. Yun po kung magagala kayo. At gusto rin po namin magbigay ng kasiyahan sa inyo kung iyon po ay masisiyahan kayo. Ano po? Salamat sa nag-iisang pumalakpak. Ayan. Kasi po nakita ko matatamlay na lahat Pero nasanay na po kayo na pag narinig nyo na aawit ang Divine Mercy Choir, ang inyong mga ulo ay sabay-sabay nagaganito. Ninais ko po na huwag nang ipakita sa inyo ang kanilang mga mukha sapagkat ang gusto nga po namin ay kasiyahan. May extra pa to. Ano po? Para, ayan, tuwan-tuwa si Tata Apyong. Kailangan lagi tayong maging masaya sa kabila ng ating mga pinagdadaanan natin sa buhay. Mayroon mang nawala na mahal natin sa buhay, kailangan magpatuloy tayo sa ating buhay na lumaban. Hindi maaari na kapag may nawala sa atin, mawala na rin yung galak na nararamdaman natin sa puso natin. Kundi patuloy tayong makibaka sa ating buhay kasama ng ating Panginoon. At ngayon po, sa amin pong awit na ibibigay sa inyo, hinahandog po namin sa inyo lahat. Siyempre po, sa amin pong mga alagad na kasama na nanonood lagi sa ibang bansa, na lagi po silang nagpupuyat. Salamat po sa inyong pagbabata, sa pakikinig sa aming mga awit.
ito man ay sintonado o kaya ay maganda, ang mahalaga, ang minithi ng aming mga puso, kayo ay maalaya namin, karampot na kagalakan sa inyong buhay. Kaya po, para po sa inyong lahat, ang aming awit na ito, sabay-sabay po tayo, tumingin dito sa gawing kanan. Teka lang. Hello? Okay. Yan po ang awit na walang kabuluhan. Ano po? Alam nyo po, sa totoo lang, tuwan-tuwa ako sa napakaganda ninyong awit. Sa pa mga kapatid. Sa pa. Okay. Pasensya na po kayo. Ganyan po talaga Wala akong masabi. Okay, pasensya na po kayo, ano po? Talaga po kami po ay nananapat lang. Okay, ang awit po natin ay pinamagatang Joy to the World. Palakpakan po. Teka muna kapatid. Teka lang. Joy to the world. Ibig sabihin, maging masaya tayo. Kaya kailangan, yung aawit ay magpakita ng kasayahan. No? Kasi po, ang bigay natin sa kanila ay dulot natin ay kagalakan. Kaya iyon ang ating ibigay. Kung ano man yung mayroon tayo na maaring ibigay sa ating kapwa, ibigay natin. Wag lang pera dahil wala tayong pera. Kaya ibigay natin kung ano yung the best para sa atin. Sabi nga, hindi ka raw pwedeng magbigay kung wala. Ibig ko sabihin, kung ano yung meron ka, dapat iyon ang kaya mong ibigay. English po yun pero hindi ko po... Ayun. Naku, madam ha, you cannot give what you don't have. Naku, talagang nag-bleed ang aking ilong. Nag-bleed ang aking ilong. Pasensya na po kayo kasi po, ito po ang pag-aata sa akin ng Panginoon kasi po ayoko pong makonsumi sa aking buhay. Di po. Gusto ko lamang po, lahat tayo ay maging masaya sapagkat lalo tayong tatanda kapag ang Panginoon ay nasa ating mga puso. Kailangan mayroon tayong galak na maramdaman. Ngayon, papaano po natin patutunayan na tinanggap natin si Kristo sa ating buhay kung sa bawat araw natin tayo po ay malungkot,
matamlay ang pagiging malungkutin sa buhay. Nagdudulot po iyan ng karamdaman. Wala po tayong kamalayan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang sakit sa pamamagitan po ng ating tinatawag na depression. Pagka lagi tayong nalulungkot, marami tayong iniisip, ganyan po eh. Subalit, maraming beses na napatunayan ko sa aking buhay na ang Diyos kailanman ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Maari pong hindi ito ang takdang araw, subalit alam ko, dahil kung talagang isasalaysay ko lamang po yung nagaganap sa akin, dumaranas man ako ng kalumbayan, subalit mas maraming bibilangin ko ang biyayang bigay sa akin ng Panginoon. Hindi po pinansyal, kundi ang biyayang espiritual na ipinagkaloob niya sa aking buhay. Kaya po, muli sa inyong lahat, joy to the world mga kapatid, ipakita nyo ang joy. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa magandang tinig ng aming mga choir. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming Mother of the House. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Muli sa araw na ito, kung paano ang iyong pagtawag sa bawat anak mong naririto, ay naway tuwirang makamtan kung ano ang nasa mo at nasa nila para sa iyo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, di man nasilayan aming mahal na Apo Kunching, subalit ikaw ay naririto upang kami handugan, alayan, at tuwirang paglingkuran. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Batid ko po na ang bawat isa sa inyo ay nagbibithing masilayan ng ating mahal na Apo Kunching. Subalit siya po ay kasalukuyan na pong naglalakbay. Tutungo po siya ng bansang Japan para po may gampanin po siyang nakaatang sa kanya. Amen po ba yun? Nawa po, ipagdasal po natin na maging makatagumpay ang lakbayin po ng ating mahal na Apo sa kanyang misyon patungo sa Japan. At nawa din po, sa kabila na hindi niyo po siya nasilayan, subalit ating Panginoon ay naririto, nawa, wag din po kayong mawala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat nananalig kaming lahat bilang mga alagad at caps na ang kagalakan ng ating Panginoon ay ang masilayan tayo sa dakong ito, walang man ang katauhan ating mahal na Apo Kunching, maging ang mahal na Apo Kunching, ang kagalakan po niya ay tayo matipon sa dakong ito. Amen po ba yun? Alam niyo po, habang nagbabahagi po si kapatid na Mario, sadya pong napakaraming pagninilay ang maaaring kamtin at ang mga iba pang nagbahagi. Si kapatid na Berhel at ang mga nauna pa po nagbahagi ng mga tagasunod. Sa bawat araw po, sadya pong masasabi ko po sa inyo na kailangan na nating kumapit sa ating Panginoon. Hindi doon sa pagkaukulan na ang sabi nga ni kapatid na Edith sa kanyang pagpapasilitate, ano ang pagkakaiba mo noon at ngayon, simula nang tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos?
Para po sa akin, bilang isang alagad na naturingan, 8 taon na po, magwa-8 taon na po sa April 5, 2014, ako bilang isang lingkod. At sa dakong ito, masasambit ko po sa inyo na ito na po yung napakagandang hain ng Diyos sa ating lahat. Ang dakong ito na ipinagkaloob po niya sa pamamagitan po ng paggamit sa ating mahal na Apo Kunching na isang kaparaanan upang tayong lahat ay mapukaw, na tayo ay tuwirang hinanap ng ating Panginoon upang sa dakong banal na ito tayo matipon. Amen po ba yun? At doon ko po nakita na ang pakay ng ating Panginoon sa atin ay hindi para pasakitan po tayo, kundi para paglingkuran din pa rin tayo habang tayo naririto sa mundo. Amen po ba yun? Hindi lang po tayo naglilingkod. Ang ating Panginoon ay walang patid sa paglilingkod sa atin, sa ating buhay. At sa madaling salita po, sa dakong ito, kung ating pong pagninilayan, maging ako sa aking sarili, nang ako po ay wala pa sa mundo ng kabanalan, napakalaki po ng pagkakaiba. Kagaya nga ng sabi ni kapatid na Mario, mayroong 3 klaseng kaibigan. Nasabi nga, sa bawat araw, maging kayo po, naramdaman nyo rin yan. Sa unang buhay nyo, kapag may problema kayo, ano kaagad ang unang pumapasok sa isip nyo? Parang ayaw nyo nang mabuhay. Amen po ba yun? Minsan, kaya dumarating sa tao yung nagpapakamatay sila sapagkat hindi nila kilalang ganap ang kalooban ng ating Panginoon. At sa unang buhay, ang mga pagsubok ay ating alalahanin, siguro naman po, hindi naghuhuli ang mga pagsubok ng mga alagad, ang mga pagsubok ng mga kaps, lalo na ating mahal na Apo Kunching sa mga dinaraanan at pinagdaraanan ninyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita po, sa dakong ito, kung paano po ang kaukulang handog ng Diyos, patuloy po nating samantalahin yung pagkakataon na binibigay niya. Na, sabi nga ni kapatid na Mario, wala sa lakaran ng kung ano yung taglay mong talino, wala sa lakaran kung anong taglay mo sa iyong buhay, kung ikaw ay maraming salapi o dili kay kung ano. Walang kalakaran doon sa kaukulan na maghara ang lahat ng taglay mo, kundi ang katapatan ng puso mo kung paano mong iaalay sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang tuwirang napakalaking pagkakaiba. Sa unang buhay, kung halimbawa ikay may salapi, pag may problema ka na wala kang pambili, may madudukot ka. Kung halimbawa sa unang buhay, kung ang problema lang po ay halimbawa sa pamilya, may matatawag kang kaibigan na maaaring solusyonan kung ano yung sasabihin sa'yo. At kung halimbawa naman po, sa unang buhay, naranasan mo na wala kang matirhan, tutungo ka lang sa kaibigan mo, pakakainin ka, patitirahin ka. Yun po lahat na ibibigay ng tao. Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba, mayroon pa po palang higit na makapagbibigay ng lahat ng yon. Sapagkat ang handog ng tao, kung sa unang buhay ay naranasan mong handugan ka, kung paano kang ligapin ng kapwa mo, lahat ng yun ay may katapusan. Buhay po ba ang Diyos? Subalit ang ating Panginoon, ngayon po, sa kalagayan po namin ngayon, bilang mga alagad at kaps, maging isang Apo Kunching po sa paglilingkod, tuwiran pong na naramdaman na po namin kung ano ang pakay ng Diyos, bakit tinipon kami sa dakong ito. Iba't iba po ang pinagmulan po namin mga alagad. Iba't iba ang aming pinagdaraanan. Subalit pag nagtipon-tipon po kami, mayroon po kami usual na pinagdaraanan na, mayroon kami pinagdaraanan na parehas kami. Kaya kami tinipon sa dakong ito. Ano po yun? Palagay ko, ang karamihan na pantay na pinagdaanan, yung hindi sila masyadong mahal ng pamilya nila. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, hindi ko po masabi na totally ganon. Kumbaga po, parang karamihan ng mga alagad, mga breadwinner po sila ng kanilang mga pamilya. Amen po ba yun? At syempre po, maging kayo, mararamdaman niyo po, bilang kayo ang tagapagtaguyod, kung sa bilang tao at hindi niyo po mararamdaman ng Diyos sa puso niyo, hahanapin niyo po yung kapalit na handog sa iyo ng mahal mo sa buhay. Subalit sa dakong ito po, alam niyo po, lahat ng paghahandog sa kapwa mo, sa minamahal mo, wala nang hinihintay na kapalit, kundi tanging ang Diyos ang makapagbabalik sa iyo para ibigay lahat yun. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, napakasimple lang po ng nais ng ating Panginoon na aking naramdaman na nais ko po ibahagi sa inyo. Nasabi ko nga po, hindi naman lingid sa ilan ang aking pinagdaanan at sabi ko nga po sa edad na napakamurang gulang,
kapag nagninilay po ako at nagkakaroon ng evaluation sa aking sarili, lalo po akong na-inlove kay God. Bakit? Sapagkat akala ko noon pinabayaan na niya ako. Akala ko noon hindi niya ako kilala. Akala ko noon tinalikuran niya ako. Yun po pala, yung mga pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay ko, yun po pala ang tatak na iniwan niya sa akin para hindi ko siya malimutan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magsuri po kayo sapagkat ang sabi nga, kapag ang kahinaan mo ay hindi mo na pagtatagumpayan, paulit-ulit yung magaganap sa'yo. Amen? Totoo po yun. Kapag halimbawa po, sa unang buhay, nagdaramdam ka, at hindi mo na pagtatagumpayan sa puso mo, ang pagdaramdam mo na yan, hanggang sa kasalukuyan na hindi mo siya napagtatagumpayan, paulit-ulit po yung magaganap sa inyo. Amen po ba yun? Totoo po yun. At kaya, nasambit ko po yun sa inyo, sa katotohanan lang sa unang buhay, sobrang puot ko sa mundo. Sapagkat pakiramdam ko po, sa unang buhay, aping-api ako, lahat, halos parang hindi yata ako binamahal noong mga time na yon. Subalit salamat sa Ama, sapagkat dahil may isang apo kunchi na ginamit sa dakong ito, may isang tunay na pastol na nag-akay sa akin sa dakong ito, ang katumbas lang po pala ng mga puot na yon, ang makapagbabago ay ang pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya yun po ang pagkakaiba. Sa madaling salita po, kapag nanahan sa iyo ang puot noon sa unang buhay, maaaring maparam po yun pag nakilala niyo po si Kristo. Amen? At sa dakong ito, makikilala niyo siyang lubos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Nang mga panahon po na yon, kapag dumarating, sabi nga, huwag mo nang alalahanin yung mga pangit na nangyari sa'yo. Kung ito'y makapagdudulot lang sa'yo ng lumbay. Subalit, alam niyo po ba, yung mga pangit na nangyari sa akin, hindi nakapagdulot sa akin ng lumbay. Nakapagdulot sa akin ng galak, sa kasalukuyan lalo na, sapagkat nakita ko kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ang ilan sasabihin nila, ayoko na isipin yun, nakakainis. Kapag naaalala ko yung tao na yun, lalo lang ako naiinis. Alam niyo po, pasasalamatan niyo po yung mga taong ginamit sa inyo, sa buhay niyo, sa mga pagsubok sa inyo. Amen po ba yun? Sapagkat kung hindi dahil sa kanila, sa pagtaliman nila po sa demonyo para gapiin ka, alam niyo po, hindi niyo po makikilala si Kristo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang masasambit ko po sa inyo na pagkakaiba nang simula nang nasumpungan ko ang Diyos sa dakong ito, kapag bina-flashback po niya sa isip ko lahat ng pinagdaanan ko, na sabi ni Mami Beth, marubdob kapag naalala ko yung talambuhay mo na binasa ko, talaga pong marubdob at kahindik-hindik na sabi ko nga, siguro po wala nang magiging pangalawa sa mga alagad sa dinanas ko. Siguro po, kaparaanan ng Diyos na kung hindi po ipinunla ng Diyos na maging matatag sa unang buhay bilang kabataan, yung mga pangyayari po na yon, siguro hanggang ngayon may regrets pa rin ako. Siguro hanggang ngayon, baka andun na rin po ako sa ilalim ng lupa sapagkat iisipin ko na magpakamatay. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama sapagkat ang bawat kaganapan po sa ating buhay ay isang panuntunan upang higit nating mahalin ng Diyos, hanapin ng Diyos, at kailanman ay huwag iwanan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, maikli lang po ang sasambitin ko sa inyo sapagkat gusto ko magbahagi si Mami Beth upang higit niyo pong mapalalim kung ano yung nasa sa iba't ibang kaparaanan ng mga pagdalisan na ginampanan namin sa aming buhay. Nasabi ko nga, ito lang iwanan ko po sa inyo, ang ating Panginoon ay kaaliw-aliw. Na sa unang buhay, hindi ko yun naramdaman. Subalit bawat araw, sabi ko nga, ibibigay ko sa inyo ang tip. Kapag kayo nag-iisa sa silid ninyo at gusto nyo medyo maramdaman nyo ang presensya ng ating Panginoon, mag-sounds po kayo ng melo lang na papuri na mga songs. At kung kaya nyo po yung alauna hanggang alas 3 ng madaling araw, na kayo lang ang tahimik sa loob ng silid nyo at wala nang maingay kundi ang huni ng ibon ang maririnig ninyo, subukan nyo po makipagniig sa Diyos. At doon po, araw-araw may ipupunla ang Diyos sa puso mo para lalo kang manabik sa Kanya. Sa mga ganong pagkakataon, mayroong itatanim ang Diyos sa puso mo para lalo mo siyang higit kilalanin sa kabutihan niya. At sa mga ganyang pagkakataon, kapag ipa-flashback niya sa'yo, ang lahat ng ginampanan niya sa buhay mo, yun man sa paningin mo, panda mo bilang tao ay pangit. Subalit sa pinahintulot ng ating Panginoon para matupad at maganap sa buhay mo, alam niyo po,
higit nyo pong mararamdamang kumapit sa Diyos sapagkat yung mga kaganapan noon na hindi kayo mailigtas ng tao ay kaya kayong iligtas ng Diyos. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya nawa po kayong lahat bilang mga kapatid po namin sa dakong ito, hindi man nasilayan ang ating mahal na Apo Kunching, subalit ang kanyang pagdulog ay pinauna na sa ating Panginoon na tayong lahat ay makadama na wala man ang kanyang presensya bilang pagkatao, subalit ang banal na Espiritu na gumagamit sa kanyang pagkatao, kailanman ay di lumilisan sa dakong ito. Amen po ba yun? Kaya nawa tayong lahat na nakadama sa bahagi ng ating Panginoon, tuwirang kamtin po natin na ang Diyos ay buhay, samantalahin po natin ang pagkakataon na tayo inaalayan ng Amang mapagmahal upang ang banal na pangako niya na kaligtasan ay ating makamtan. Muli, magandang umaga po sa hapong ito. Maraming salamat po, Mami. Marami po ba kayong natutunan kay Mami? Ang susunod ko pong tatawagin ay si Mami Beth. Salamat po muli aming Panginoon sa araw na ito, na sa kadakilaan ng pagmamahal mo ay muli mong inakay ang mga anak na pinili mo para makipagtipan sa iyo sa banal na lugar na ito. Batid po namin lahat, Ama, sa aral na mga tinuro mo, bagamat wala ang aming minamahal na Apo Kunching bilang kinalugdan nyo, subalit ang buhay na espiritu na mula sa iyo ay nagahari sa katauhan ng bawat isa at kapiling namin sa mga sandaling ito. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Na-make up lang po ako dun sa mga nagpahayag. Gusto ko lamang pong bigyan ng emphasis yung sinabi po ni Tito Mario kanina na ang pagpapagaling ng Panginoon ay may iba't ibang kaparaanan. Kung inyo pong napakinggan kanina, 3 po yung options na binigay niya na pagpapagaling ng Panginoon. Nabanggit po niya ako, ginamit niya bilang halimbawa na ako sa aking karamdaman, may migraine, very high cholesterol, may vertigo. Ang ginamit pong kaparaanan sa akin ng Panginoon upang ako ay pagalingin ay ang pag-upo katulad ng ginagawa ninyo at makinig sa aral ng ating Panginoon. Sa pakikinig ko po sa mga aral ng ating Panginoon, napagtanto ko po na ang pinagmumula ng aking karamdaman ay ang mga tinik sa aking puso at kaisipan. Kaya sa pamamagitan po ng pakikinig ko ng mga aral, ang mga tinik pong ito mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit ay unti-unting binunot ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga banal na aral na pinagsimikapan kong unawain, ipasok sa aking puso at kaisipan at syempre po upang isabuhay. Simula po nang yun po ay nangyari sa buhay ko, yung pong 3 karamdaman ko na yun ay nawala na. Wala na po akong migraine. Sabi nga po ni Tito Mario, mula nang mahaplos daw po sa ni Apo hanggang sa kasalukuyan, naalala niya, aba, wala na nga akong migraine. Ako din po, buhat po ng pagalingin ako ng Panginoon sa pakikinig ng aral niya, yung migraine pong ito ay nawala na. Samantalang nung dati, grabe pag umatake. Ayaw na pong pakinggan ng biogesic, kailangan na po ay yung mas matindi. Kaya nagte-take na po ako ng Planax, kaya lang po hindi sa akin hiyang. Pag uminom ako ng matinding pain reliever, sumasakit naman po yung sikmura ko. Kumokontra po dun sa sakit ng ulo ko. Kaya po purihin ng Ama, yun po yung kaparaan ng ginawa niya. Kaya mga kapatid, huwag po kayong malumbay kung nga po sa mga sandaling ito ay wala ang ating Apo Kunching. Wala pa po kayo rito, batid na po ng Panginoon ang pangangailangan ninyo. Kaya sa inyong pagbabata na kayo nakaupo at matamang nakikinig sa mga nagpapahayag, wala po kayong kamalayan. Unti-unti po kayong pinagagaling ng ating Panginoon, ang ating dakilang manggagamot. Si Tito Mario po, ang pinaniligan po niya yung haplos. Na, nasa isip niya, mahaplos lang ako ng mahal na Apo Kunching, ang karamdaman ko ay gagaling. Siya po ay nanahan sa kanyang pagtitiwala at na nga po siya ay mahaplos, binigay po ng Panginoon ang kaparaanan upang siya ay gumaling. Pangatlong kaparaanan, meron po sa inyong nagbabanyos. Amen po ba? Yun po yung kaparaanang itinuro ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na magiging kaparaanan upang kayo ay gumaling.
sa pamamagitan ng banyos, tubig na ibinubuhos sa inyong pagkatao, na kung nanamnamin ninyo habang binubuhos sa inyo, magtiwala po kayo, lahat ng sakit mula ulo hanggang talampakan, tinatangay po ng tubig. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya lang po, sa pagbabanyos, sa pagkakaalam ko, meron pong warning na ibinigay ang banal na Espiritu. Pag ikaw ay nagbabanyos, lalo't kung mainit na tubig, huwag kang mag-electric fan. Bakit daw po? Natatandaan ko po yung sinabi niya, ang mainit na tubig, nagbubukas sa pores ng skin natin. Ang skin po kasi natin may mga butas-butas yan na nag-close open. Pag ito'y dinampian ng mainit na tubig, nag-o-open yung pores. Kaya pag open yung pores, binanyusan ka, at tumapat ka sa ventilador, sa halip na gumaling yung karamdaman mo, papasukin ng lamig yung balat mo. Yun po yung natatandaan kong mensahe niya. So what more, kung halimbawa, binabanyusan ka tapos nag-aircon ka, ang electric fan, medyo mild ang lamig. Ang lamig ng aircon, nanunuot sa inyong katawan. Kaya yun po yung pakiusap. Ito po'y bahagi ng inyong pagbabata upang patunayan po ng Panginoon na siya ay mahiwaga at mayroong kapangyarihang magpagaling ng inyong karamdaman. Kaya sana po yung mga nagbabanyos, iwasan nyo muna yung tumapat sa electric fan. Paano po? Nagbanyos kayo. Si Dr. Ramunda po, patawad po kung mabanggit ko yung pangalan niya. Yan po ay isang doktora. Pero sinabihan po siya ng banal na Espiritu kasi po nag-high blood siya na pagkabanyos, sumasakay po dun sa sasakyan siyempre po, naka-aircon siya. Sinabihan po siya na huwag munang papasok sa isang aircon na sasakyan. At siya naman po ay tumalima, isang doktora, subalit nagtiwala sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Meron po sigurong nakaligtaan si kapatid na Mario. Yung pong pag-inom ng mga dahon-dahon. Meron po sa inyo na umiinom ng mga dahon-dahon. Sa talinong ibinigay ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang bawat karamdaman may kaakmang dahon-dahon para inyong inumin. Ang isa po sa natatandaan ko dyan, kasi po, kay Tito Felix, lagi po kaming nakasakay. With your permission, Tito Felix, babanggitin ko sa kanila na ang sakit po ni Tito Felix ay high blood. Sa pagkakaalam ko po, matagal siyang sumakay sa barko. At pagka siya sumasakay sa barko, ang dami niyang baong gamot para tawag doon, maintenance ng kanyang high blood. Subalit nang mapunta po siya dito, ala na po yung mga gamot na yon, nagtiwala po siya, yung young leaves ng mangga, na kung tawagin natin putat, na inilalaga, yun po yung kanyang iniinom para po ma-maintain yung kanyang blood pressure. Subalit, nagbigay po ng warning ang banal na Espiritu. Ang nakagaling kay Pedro ay hindi makakagaling kay Juan. Kaya hindi ngayon nakagaling kay Pedro, mangangahas kayo na iinumin. Dumulog kayo sa kanya, sa katalinuhang mula sa Ama, ibabahagi sa inyo kung ano yung mga dahon-dahon na dapat ninyong inumin. Tito Mario, naalala ko tuloy yung kabiyak ng puso ko na nagkasakit din po siya ng prostate. Nasa Taiwan po ako noon, napabayaan ko sa pagkain. Pagka rumoronda sila sa gabi, pagkatapos magronda, kung ano na lang yung kinain, mga preserved foods, hotdog, longganisa, pritong tuyo, pritong itlog, yan po yung pinagpapalit-palit nila. Masama po pala yun lalo na po yung mga pagkain may mga preservatives na may mga chemicals, yung po pala yung nakaka-trigger para doon sa kanilang prostate. So nung ako po'y nasa Taiwan, nabalitaan ko po na sa daw po ay na-confine dahil nahihirapan daw pong umihi. Yun po pala yung sign ng prostate. Tama po ba ako? Nagkakaroon ng difficulty sa pag-ihi. Hanggang yun na po, kailangan ng gamitan ng instrumento para maihi siya. Nang ako po ay bumalik ng Pilipinas, tinext ko po, nagpa-check po kasi siya. Ang size po ng prostate niya is 8.07, na ang normal size is 4. So, ibig sabihin, yung size ng prostate niya na doble. Kaya nung dumating po ako dito, ang Apo Kunching ay nasa misyon sa Ilocos, sinabi ko po sa kanya, ang sabi po niyang Apo Kunching, painumin mo siya ng mga dahon-dahon na to. Naalala ko po ng sharing ni Tito Mario noong nakararaan na sinasabi niya na ang kagalingan daw po pala sa prostate niya
Hindi daw po niya alam na yung mga dahon na iniihan-ihan lang niya sa bakuran nila, yan daw po pala yung mga dahon na gagamitin ng Panginoon sa kagalingan ng kanyang prostate. Alam niyo po, sabi po ng mahal na Apo Kunching, hindi ko na po sasabihin yung mga dahon-dahon. Kasi baka yun po para lang sa kabiyak ng puso ko, gayahin ninyo, mahirap na po. Kaya doon po kayo umasa sa karunungang ibibigay ng Banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching. Sabi po ng mahal na Apo Kunching, pagkaraan ng 1 buwan, pa-check up mo siya. Tama-tama naman na nirecommend din siya ng doktor niya kasi nga po na sila sa size masyado pong malaki. Kaya ang sabi po din sa mister ko, magpa-check daw po sa St. Luke. Kaya po tama-tama rin sa sinabi ng mahal na Apo Kunching na after a month, magpa-check up sa St. Luke. Alam niyo po, after that month na nag-take siya ng 1 buwang dahon-dahon, yung kanyang prostate na may size na 8.07 naging 2.04. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi po ba isang miracle na mula sa ating Panginoon? Kung iyon po ay umasa sa karunungan ng mga manggagamot at sa doktor na sa mga gamot na binibili sa mga butika, siguro po ay medyo nenervyusin ka sa laki ng size na yon. Kaya po ako'y nagtitiwala. Ang Panginoon ay may iba't ibang kaparaanan. Basta ano man ang kaparaanan gagamitin sa inyo ng Panginoon, isa lang po ang requirement. Magkaroon tayo ng 100% pagtitiwala. Huwag niyo pong sabihin, akala ko ba magaling yung Apo Kunching na yan? Bakit 1 buwan na akong nagpapabanyos, parit-parito, hindi pa ako gumagaling? Bakit natapos yung banyos ko, hindi ako gumaling? Bakit umulit pa ako, hindi pa ako gumaling? Mga kapatid, huwag niyo pong tanungin ang ating Panginoon. Huwag niyo pong tanungin ang ating kapwa. Tanungin po niyo yung sarili ninyo. Bakit kaya hindi pa ako pinagagaling ng ating Panginoon? Merong kulang. Kaya hindi mo pa natatamo yung kagalingan mo na 100%, meron pang hinahanap ang Panginoon sa inyo. Nalinisan na ba ito? Nalinisan na ba ito? Naging makatotohanan ka ba sa Kanya? Ibinigay mo ba sa Kanya ang 100% pagtitiwala? Pag ang sagot ninyo sa mga tinanong ko sa inyo ay puro yes, ano pa ang dahilan upang hindi kayo pagalingin ng ating Panginoon? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sorry kapatid na-out ako dun sa tema mo kasi na-make up ako dun sa mga sharing na gusto kong palalimin sa mga kapatid ko. Tama po yung sinabi ni Mother. Ang pagdalisay, ang pagsubok ay paulit-ulit na nagaganap. Kuminsan po sabihin natin, ano ba naman God? Lagi ko na lang dinudulog sa inyo nung 1 buwan nangyari na to. Ngayon, heto na naman. Bakit paulit-ulit na lang? Tama po yung sinabi niya. Ang pagsubok sa isang tao ay paulit-ulit hanggang hindi mo napagtatagumpayan. So, kailangan sa first strike pa lang, mapagtagumpayan mo na. Kasi kung na-strike ka for the first time, marami ka pa rin mga katanungan sa isip mo, marami ka pa rin pag-aalinlangan, 100% mauulit yung pagsubok na yon. Kaya kung gusto ninyo na yung pagsubok na yon ay mangyari lang ng 1 beses, dapat sa unang beses pa lang mapagtagumpayan nyo na. At ano ang makakatulong sa inyo upang kayo magtagumpay? Ang inyong ganap na pagtitiwala at paniniwala na may Diyos na tutulong sa inyo. Pangalawa, matutulungan din kayo ng inyong pananalangin. Sapagkat the more you pray, the more you become closer to God. Bakit malayo? Bakit hindi nagaganap ang mga gusto nyong mangyari sa buhay ninyo? Sapagkat hindi pa kayo close ni God. Kailangan maging close muna kayo. At paano kayo magiging close ni God? Sa pamamagitan ng panalangin. Paano kayo magiging close kung manalangin ka minsan nga pagkagising mo, hindi ka pa nakapagpuri sa Kanya. Minsan nga, pag natulog ka na, hindi ka pa nagpasalamat sa Kanya. Sa 24 hours na binigay sa iyo ni God, ikaw ba'y nagkaroon man lamang ng kaunting sandali at oras para makipagniig sa Kanya, para maging close kayo? Magiging close ang bonding ninyo ni God kung magkakaroon kayo ng malalim na makikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa ko pa pong na-pick up kay Marlene na nagpakatotoo siya. Sabi niya, nahihiya ako sa Diyos sapagkat ngayong umaga lamang, meron akong ginawa na nagdulot sa akin ng bagabag at nagkaroon ako ng guilt feeling kay God.
Iyon po yung naging pagsubok sa kanya. Hindi ko alam, kapatid na Marlene, kung iyan ang kahinaan mo, kaya dyan ka sinusubukan ng Panginoon. Ganito po kasi yan eh. Nung ako po hindi ko pa kilala ang Panginoon, ganyan din po ako katapang. Alam niyo po, sa kapaguran ko po sa pagtatrabaho, galing po ako sa retreat noon eh. 3 days po kaming nag-retreat sa Tagaytay. Nag-out of town kami. Nag-retreat po, 3 araw na walang uwian. Habang ako'y nasa Tagaytay, hay na hay ako sa espiritong tinanggap ko dahil sa retreat. Hanggang sa kami nagbibiyahe, hindi ako sumasama sa kanilang daldalan at patuloy ko pa rin ninanamnam yung mga napag-aralan ko sa retreat. Pagdating ko ng bahay, sinalubong ako ng demonyo. Pagdating ko, yung aming lababo, puno ng mga kalderong marurumi, puno ng mga pinggang marurumi. Nang pumasok ako, yung mga damit na isinuot habang wala ako nagkalat. So ano po yung ginawa ko? Sobra po yung, kasi po inggit na inggit si demonyo eh. Sabi niya, hindi ba dati akin ka na? Nag-retreat ka lang eh. Nabago na yung takbo ng buhay mo. Teka, gagawa ako ng paraan para muling maagaw ka. So ganun nga po yung pinadatnan sa akin. Alam niyo po, pagpasok ko po sa kusina, nakita ko yung mga naghambalang na kaldero. Wala pong kasali-salita. Dinampot ko pong isa-isa yan. Balibag, kabila ang ginawa ko. Alam mo Marlene, yung mga anak ko sa takot sa akin, nagsipagkulong sa kwarto. Tapos, nagkwentuhan pala sila, nag-usap-usap sa takot nila. Sabi daw po ng anak kong bunso, bakit ganun si mami? Masasabi niya naman niya ng maayos, bakit kailangan pa siyang gumanon? Hindi ko po alam kung ang may kokus pala sila doon sa loob ng kwarto at ako pala yung pinagkukukusan nila. Nung pong ako'y humarap sa kanila, merong isang anak akong naglakas loob na magsabi sa akin, yung pangalawa kong anak na lalaki. Sabi niya, Mami, pwede mo namang sabihin sa amin ng maayos, bakit dinaan mo pa sa magbalibag ka, magalit ka? Alam niyo po, napahiya po ako sa mga anak ko. Buti na lang, maliliit pa sila noon, mga elementary pa lang. From the time on, hindi ko na po inulit. Nakabawi po ako sa kanila hanggang sa ngayon, hindi ko na po inulit yon. Kaya mga magulang, kung maidadaan naman natin sa diplomasya, bakit tayo dapat umasta ng ganun? Para lang pong pinatunayan natin sa kanila na nung oras na yon, wala po ang Kristo na nagahari sa atin, kundi na mga sandaling iyon, isa lang po ang nagahari sa atin. Sino po yon? Yung demonyo. Basta po ang tao ay galit. Huwag po kayong umasa na mainit ang ulo, nagagalit, nagbubuga ng mga masasakit na salita, 100% wala ang Kristo sa kanya, kundi siya ay pinagaharian ng demonyo. Kaya para po ma-aware sila na alam ninyong nagahari sa kanila ay demonyo, ganyanan nyo na lang po. Baka po sakaling makapag-isip-isip, ay oo nga, demonyo na nga pala yung nagahari sa akin. Last but not the least, mga kapatid, paano po natin malalasahan ang pagpapala ng Panginoon? May tanong po ako sa inyo. Ano po ang lasa ng bangus na ibinababad sa sukat bawang? Sarap, di po ba? Pag kinain mo, lasang-lasa yung sukat bawang. Kaya kayo mga kapatid, magbabad kayo sa dambanang ito. Magbabad kayo sa mga salita ng Diyos. Siguradong sigurado, sasarap ang lasa ninyo sa ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Inaanyayahan po kayo magsipila po. Magsipila po kayo ng 7.